Habang ang mundo ay nagbubukas ng pinto para sa lahat ng tao, ay may isang bansa naman na tahimik na nagsasara nito. Hindi dahil galit sila, hindi rin dahil takot sila, kundi ayaw nilang maging iba. Ito ang kwento ng Japan, isang bansang unti-unting nauubos ang mga tao at humihina na rin ang ekonomiya nila. Sa katunayan, marami ng bansa ang pinipilit sila na magbago. Sabi pa nga ng mga eksperto sa kanila, magbukas ka o mamamatay ka. Pero ang sagot ng Japan ay simple, mas pipiliin naming manatiling Japan. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit mas takot ang Japan na mabago ang kanilang kultura kaysa sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya. At malalaman mo din kung bakit hindi sila nagbubukas ng pinto para sa ibang lahi kahit na nauubos na ang populasyon nila. At tutuklasin din natin kung bakit ayaw nila ng mass immigration at bakit din galit ang publiko sa turista at dayuhan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa mga hindi nakakaalam ay may problema ang Japan. Kaunti na ang ipinapanganak sa kanila, marami na ang matatanda at unti-unting lumiit na ang populasyon nila. Noong 2024 may 686,000 lang na ipinanganak na sanggol. Mas marami na ngayon ang namamatay kaysa sa mga ipinapanganak bawat taon. May mga bayan na rin na halos wala nang nakatira. Matatanda na lang ang naiwan. Pagsapit ng 2045, mahigit 36% ng Japan ay magiging senior citizens na. Kapag ganito ang sitwasyon, karaniwan ang ginagawa ng ibang bansa ay simple, magpapasok ng maraming dayuhan para may magtrabaho, para may magbayad ng buwis, para gumana pa ang ekonomiya. Sabi ng mga expert, kung hindi ito gagawin ng Japan, babagsak ang ekonomiya nila. Sabi pa ng Japan International Cooperation Agency, pagsapit ng 2040, kukulangin ng Japan ng halos 1 million foreign workers para lang manatiling gumagana ang ekonomiya. Pero iba ang sagot ng Japan. Tumingin sila sa Europe, tumingin sila sa Sweden, tumingin sila sa France at nakita nila ang problema, away sa kultura, gulo sa komunidad at mga lugar na hindi na nagkakaintindihan ng mga tao. Kaya ang sagot ng Japan ay malinaw, ayaw naming mangyari iyon sa amin. Mas pipiliin daw nilang maging mahina pero buo ang kultura kaysa malakas pero hindi nakilala ang sarili. Para sa Japan, may mga bagay na mas mahalaga kaysa pera at growth. At ito ang pagkakaisa, kultura, kaayusan, disiplina. Kaya habang ang ibang bansa ay nagmamadaling magbukas ng pinto, ang Japan ay dahan-dahang humihigpit. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagpo-protesta, tahimik lang silang nagpapasya. Sa kabila nito, may isa pang bagay na napapansin ng iba. 20 years ago, may humigit kumulang 15 mosques lang sa buong Japan. Pero ngayon nasa 160 na. Noon din may mga 100,000 Muslims sa bansa. Pero pagsapit ng 2024, naging halos 420,000 na ito. Malaki ang itinaas. Pero sa kabuuan ng mga Japanese, maliit pa rin ito. Mga 0.3% lang sa bansang may 125 million Japanese people. Ngayon, ang tanong ay simple lang. Kailan ka handang magbago bago mo tuluyang mawala ang lahat sa iyo? Para sa Japan, mas mahalaga pa din ang pagiging Japan kaysa sa mabuhay bilang ibang bansa. At dito pa lang, mas lalalim pa ang usapan. Para sa isang bansa na mahigit 1,000 years, nang halos iisa lang ang kultura, ang mga pagbabagong ito ay sobrang laki. Sa Japan ngayon may mga Islamic schools na, may mga Islamic cemetery na rin, may mga halal ramen shop na katabi ng mga sushi bar. Sa mga lungsod naman tulad ng Tokyo at Kobe, may mga mosque kung saan mga Hapones at mga dayuhan ay magkasamang nagdarasal. May mga galing Indonesia, may galing Pakistan, may galing Bangladesh. Hindi ito inaasahan ng Japan. Ang totoo, hindi inihanda ng Japan ang sarili nito para sa multicultural na buhay. Hindi sila nagtayo ng sapat na language programs. Hindi sila naghanda ng social systems. Hindi rin sila gumawa ng malinaw na plano kung paano magsasama-sama ang iba't ibang kultura. Pero kahit walang plano, nangyayari na ang pagbabago. Sa ilang lugar sa Saitama Prefecture, hilaga ng Tokyo, nagsimula ng mabuo ang mga immigrant communities. Sa isang lungsod na tinatawag na Warabi, may humigit kumulang 3,000 Kurdish Muslims na naninirahan. Dahil dito may mga netizen na tumawag sa lugar na Warabistan. Bawat bagong mosque dito, bawat bagong halal market, bawat bagong tore na makikita sa skyline ng Japan ay may naiiwan na tanong ang maraming tao na ayaw na lang nilang banggitin. Mag-a-adjust ba ang bansa o mababasag ito sa kabilang banda?
Maiba tayo ng konti. May nangyaring isang pangyayari na gumulantang sa mga tao sa Japan. Isang pagpatay noong July 2025. Sa Saga Prefecture, isang tahimik na probinsya ito sa Kyushu Island, Palayan. Maliliit ang mga bahay dito. Lugar din ito na kadalasan ay hindi nilalak ang pinto. May isang 40-year-old na Japanese language teacher na nasa bahay kasama ang kanyang matandang ina. Buong buhay niyang tinulungan ang mga dayuhan na matutong magsalita ng Japanese. Ibig sabihin, trabaho niyang pagdugtungin ang mga kultura. Biglang may pumasok na lalaki sa bahay. Magulo ang kilos, galit, may hawak na kutsilyo. Humingi siya ng pera. Nagkaroon ng agawan. At sa gitna ng gulo, sinaksak niya ang guro ng maraming beses. Patay ang babae. Sinaksak din niya ang 70-year-old na ina na naiwan sa sahig, duguan pero buhay. Pagkatapos tumakas ang lalaki dala ang 11,000 yen. Katumbas ng halos $74. Yun ang kapalit ng isang buhay. Ang salarin, isang 24-year-old Vietnamese man. Isa siyang guest worker na nagtatrabaho sa isang poultry farm sa ilalim ng Japan's Technical Intern Training Program. Sa ibang bansa, maaaring isa lang itong krimen sa libo-libong kaso. Malungkot pero hindi pambihira, pero hindi ganoon ng Japan. Sa Japan, ang homicide rate ay nasa paligid ng 0.2 per 100,000 people. Isa ito sa pinakamababa sa buong mundo. Kaya ang marahas na pagpasok sa bahay na ginawa ng isang dayuhan ay halos hindi pa naririnig. Dahil dito, binuhos ng media ang atensyon sa kaso. Makikita ang muka ng biktima sa lahat ng channel. Paulit-ulit ang detalye. Ang kutsilyo, ang matandang ina na sugatan, ang maliit na halagang ninakaw. Nabaon ito sa isip ng publiko. At mas lalo pang uminit ang lahat dahil sa timing. Ang pagpatay ay nangyari 6 days lang matapos makakuha ng pinakamagandang election result sa kasaysayan ng Sanseido Party, isang nationalist political group. Biglang ang mga politiko na matagal nang nagbabala tungkol sa foreign crime ay parang tama ang hula. Sa social media sumabog ang galit. May nag-viral na komento na nagsabing kung hindi tayo nagpasok ng guest workers, buhay pa sana ang nanay na ito. May iba pang nagsabi, ngayon Vietnamese, sa susunod Pakistani o African. Ilang tao pa ang kailangang mamatay? Nagtrending ang mga hashtag na humihingi ng mas mahigpit na immigration control. May maliliit na protesta sa Saga at Fukuoka. May mga placard na nagsasabing, protect our citizens at don't forgive foreigner crime. Halos magdamag ang immigration, lalo na mula sa Muslim majority at African countries, ay bumalik sa sentro ng usapan sa buong bansa. Ang dating usapin ng mga opisina at papeles ay naging personal, emosyonal, mabigat, agarang issue. At kapag pumasok na ang takot, sumusunod ang mga tanong. Opisyal, ayaw ng Japan na pag-usapan ng krimen base sa lahi o nasyonalidad. Bihirang maglabas ng data ang National Police na naghahambing ng krimen ng dayuhan at lokal. Bahagi ito ng pag-iwas sa diskriminasyon. Pero sa puntong ito, hindi na numero ang pinag-uusapan. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng kaligtasan. At kapag ang takot ay pumasok na sa bahay ng tao, mahirap na itong paalisin. Pero iba ang Saitama Prefecture. Hindi tulad ng ibang lugar sa Japan, naglalabas ang Saitama ng detalyadong crime data kasama kung ilang dayuhan ng naaaresto. Kamakailan lumabas at sinuri ang mga numerong ito. At nang makita ng publiko ang resulta, nagulat ang buong social media ng Japan. Ayon sa arrest data mula 2022 hanggang 2023, ang mga Turkish nationals, karamihan ay Kurdish asylum seekers, ay may 15 beses na mas mataas na arrest rate kumpara sa mga Hapones. Oo, 15 times. Ang mga African nationals ay nasa paligid ng 3.4 times na mas mataas. Ang ibang Asian groups tulad ng South Asians at Southeast Asians ay nasa 1.5 hanggang 2 times na mas mataas. Ang mga Westerners halos pareho lang sa Japanese. Ang mga Chinese halos pantay din. Ang mga Koreans, marami sa kanila ay ipinanganak at lumaki na sa Japan. Mas mababa pa nga ang arrest rate. Pero isang numero ang umagaw ng pansin ng lahat. 15 beses. Ang bilang na ito ay kumalat sa message boards, binanggit ng mga politiko at ginamit bilang dahilan para humiling ng mas mahigpit na border control. Sa Saitama, may maliit na Kurdish community na nasa paligid ng 2,000 people. Karamihan ay nasa Kawaguchi City. Noong 2023, nagkaroon ng awayan sa pagitan ng mga Kurd sa lugar. May sangkot na kutsilyo dahil sa personal na alitan. Naging national news ito. Hindi nagtagal may anti-Kurd protest sa parehong lungsod.
May mga sumigaw ng umuwi na kayo. May ilang nagprotesta na kinasuhan dahil sa hate speech. Para sa karaniwang Hapones na nakakita ng mga numerong ito, iisa ang pakiramdam. May mga grupo na hindi talaga nag-a-adjust. May mga dayuhan na may dalang krimen. Para maging patas, malinaw ang isang bagay. Mahigit 95% ng lahat ng naaaresto sa buong Japan ay mga Hapones pa rin. Maliit lang ang bahagi ng krimen na kinasasangkutan ng dayuhan. Pero ito ang totoo. Hindi numero ang kinakatakutan ng tao. Kwento ang kinakatakutan nila. Kung ano ang nakikita nila. Kung ano ang nababasa nila. At unti-unting nabuo ang isang ideya. Kung mas bubuksan pa ng Japan ang pinto, susunod ang gulo. May mga tanong na nagsimulang umikot. Magkakaroon ba ng no-go zones sa Tokyo balang araw? Magkakaroon ba ng riot sa Osaka? Mapapalitan ba ang maliliit na probinsya ng banyagang kultura? Ito ang mga senaryong ipinipinta ng mga nationalist. At parami ng parami ang mga Hapones na hindi na kayang isantabi ang posibilidad. Dahil dito may isang tanong na biglang lumutang. Hanggang saan handang pumunta ang Japan para protektahan ang sarili nitong identidad? Dumating ang sagot noong July 20, 2025. Nagdaos ng eleksyon ng Japan para sa upper house ng gobyerno at nang matapos ang bilangan, may isang malaking sorpresa. Isang partidong halos hindi kilala 3 years ago ang biglang naging ika-4 na pinakamalaking opposition force sa parliament. Ito ang Sanseito. Noong 2022, 1 seat lang ang hawak nila. Pagkatapos ng eleksyon sa 2025, umabot sila sa 15 seats. Ang vote share nila, 12.6%, isa sa pinakamataas sa buong bansa. Ang slogan nila, Japanese First. Ang mga panukala nila ay simple at direkta. Limitahan ang immigration, bantayan ang pagbili ng lupa ng mga dayuhan, tutulan ng tinatawag nilang tahimik na pagdami ng mga dayuhan. Ang leader ng partido ay si Sohei Kamiya, isang dating YouTuber na naging politiko. Nagsimula ang partido noong COVID pandemic. Una, tungkol sa bakuna ang content niya. Kalaunan, immigration na ang sentro ng mensahe. Ayon sa kanya sa isang rally, dahil sa globalism, binabago ng malalaking kumpanya ang Japan para sa sarili nilang interes. Kapag hindi tayo lumaban, magiging kolonya ang Japan. Pero ito ang pinaka nakakagulat sa lahat. Hindi matatandang ultranationalist ang bumoto sa kanila. Ayon sa exit polls, pinakamalakas ang Sanseito sa mga lalaking edad 18 hanggang 39. Sa mga first-time voters na edad 18 hanggang 19, 1 in 5 ang bumoto sa Sanseito. Mga kabataan, hindi kontento, galit sa mababang sahod, galit sa tumataas na presyo. At ngayon sila ang bagong muka ng galit sa Japan. At dito lalong umiinit ang tanong, ano ang mangyayari kapag ang takot ay sinabayan ng galit ng kabataan? Maraming kabataang Hapones ang naiinis na. Nainis sila sa sobrang daming turista. Nainis sila sa mga balita tungkol sa krimen ng dayuhan. At pakiramdam nila, hindi sila pinapakinggan ng gobyerno. Sa mga rally ng Sanseito, magkakatabi ang mga college students at office workers. Isa ang sigaw nila, Japan must stay Japan. Ibig sabihin, dapat manatiling Japan ng Japan. At hindi lang iisang grupo ang ganito mag-isip. May mas malawak na kilusan na tinatawag na Japanese First. Noong September 2025, isang politiko na ang pangalan ay Yusuke Kawai ang nagsalita sa ibabaw ng campaign truck sa Saitama. Balot siya ng Japanese flag. Malakas ang boses niyang sinabi, ipinaglalaban ko ito para muling makalakad ng mag-isa ang mga babae sa gabi. Ang ibig niyang ipahiwatig dahil sa dayuhang kriminal, hindi na raw ligtas ang kalsada. Mga 200 people ang pumalakpak at sumuporta habang mahigpit ang bantay ng pulis. Ganito ang eksena na halos hindi mo makikita 10 years ago. Ngayon mas madalas na itong nangyayari. Mas matindi pa rito, may mas extreme na grupo na tinatawag na Japan First Party. Pinamumunuan ito ni Makoto Sakurai. Nagdaos sila ng mga protesta na diretsong humihiling na paalisin ang mga Muslim immigrants. Noong June 2025, nagmartsa ang kanilang mga supporter sa Tokyo. Ang sigaw nila, Save Our Motherland. Parang may digma ang paparating kahit wala naman. Pero hindi lang ito basta politika. May mas malalim na dahilan. Para maintindihan kung bakit matigas ang Japan, kailangan mong maintindihan ang kaluluwa ng bansa. Mahigit 1,000 years na nabubuhay ang Japan sa isang kaisipan. Disiplina, sakripisyo, dangal. Ito ang bansang kung saan mas pipiliin ng mandirigma ang kamatayan kaysa kahihiyan. Ang harakiri noon ay hindi kabaliwan, paninindigan iyon. Mas mahalaga ang bayan kaysa sa sarili. Hindi nawala ang paniniwalang ito.
Nagbago lang ang itsura. At ngayon ito ang gumagabay sa desisyon ng Japan tungkol sa mass immigration. Hindi ito sasabihin ng direkta ng mga politiko. Walang tatayo sa parliament at magsasabing, mas pipiliin naming lumiit at mawala kaysa tumanggap ng milyon-milyong dayuhan. Pero ramdam ito sa kilos ng bansa. Tahimik na pinanood ng Japan ang kanluran. Pinanood nila ang Germany na tumanggap ng 1 million Syrian refugees noong 2015. At nakita nila ang sumunod. Gulo, hati-hating lipunan, pag-angat ng extremist parties. Pinanood nila ang France na may mga lugar na laging may riot. Pinanood nila ang Sweden na dating isa sa pinakaligtas na bansa. Pero ngayon ay may gang shootings at grenade attacks. At sinabi ng Japan sa sarili nito, hanggang dito na lang. Sa Japanese media, palaging ibinabalita ang mga problemang ito sa Europe. Bawat riot, bawat terror attack, parang paalala. Ang mensahe ay simple. Ito ang mangyayari kapag masyadong mabilis at masyadong marami. Noong 2025, diretsong sinabi ito ng Justice Minister ng Japan na si Keisuke Suzuki. Kailangan nating iwasan ang tensyon at gulo na nakita sa ilang bansa sa Europe. Kailangan nating kontrolin ang bilis ng pagtanggap ng mga dayuhan. Kung isasalin sa mas simpleng salita, hindi dito, hindi ngayon, at hindi sa malaking bilang. At dito malinaw ang paninindigan ng Japan. Hindi ito galit, hindi ito sigaw. Ito ay takot na matagal ng kinikimkim at desisyong ayaw ng baguhin. Mas pipiliin ng Japan na manatiling Japan kahit kapalit nito ang pagiging mas maliit. Kung ang Europe at Amerika ay yumuyuko dahil sa sobrang daming pagkakaiba-iba ng tao, hindi ganun ng Japan. Para sa Japan, mas pipiliin nitong manatiling sarili kahit paunti-unti itong mawala. Sa Islam, may konsepto ng hijrah, paglipat ng lugar para sa pananampalataya o mas magandang buhay. Sa Japan naman, may harakiri, mas pipiliin ang kamatayan kaysa mabuhay ng walang dangal. Kapag nagsalpukan ang dalawang paniniwalang ito, pinipili ng Japan ang espada kaysa banig ng dasal. Para sa mga Western leaders, mahirap itong intindihin. Sa kanila, pera at paglago ng ekonomiya ang mahalaga. Pero para sa Japan, walang saysay ang mabuhay kung mawawala ang pagkakakilanlan. Pero kahit ayaw ng Japan sa permanenteng migrants, may isa pang problema, mga bisita. Noong 2024, binaha ang Japan, hindi ng sundalo, kundi ng turista. Umabot sa 36.9 million na international visitors ang pumasok sa bansa. At noong 2025, mas lalo pa itong lumala. Sa unang 6 months pa lang, may 21.5 million na dayuhan ng dumating. Mas mataas ito ng 7.6% kumpara sa nakaraang taon. Ramdam ito ng mga ordinaryong Hapones. Sa Kyoto, ang dating tahimik na mga kalsada ay punong-puno na ng tour groups. Sa tren, hirap nang sumakay ang mga commuter dahil sa mga turistang may dalang malalaking maleta. Sa mga templo, may mga bisitang pumapasok sa bawal na lugar, nag-iingay, nagkakalat, hindi nirerespeto ang sagradong espasyo. Sa social media, kumalat ang salitang Meiwaku ga Ikokujin. Ibig sabihin, nakakaabala na dayuhan. May mga video ng turistang naliligo sa public fountain, nagsusuot ng costume sa shrine para sa TikTok, hindi sumusunod sa train rules. Bawat video mas lalong nadadagdagan ng inis ng tao. Sinasabi ng iba, ginagawa nilang theme park ang bansa namin. Kasabay nito, tumaas ang presyo ng renta, hotel, pagkain. Sa mga sikat na lugar may mga lokal na hindi na kayang tumira sa sarili nilang komunidad. Para sa maraming Hapones, ang mga dayuhan ay hindi na lang napapanood sa TV. Nandyan na sila, araw-araw. At imbes na maging bukas ang isipan, lalo lang naiirita ang marami. Noong late 2025, naglabas ng campaign ng Aichi Prefecture malapit sa Nagoya. Layunin, hikayati ng Muslim tourists. Ang slogan, Share Aichi's Charm with the World's Muslims. Pero halos agad-agad sumabog ang galit. Sa loob ng ilang araw, 443 complaint emails, 76 galit na tawag. Ang sigaw ng ilan, magdudulot ito ng immigration. Bakit Muslim lang? Itigil agad ito. May nagsabi pa, kapag pinabayaan ito masasakop ng Muslims ang Aichi. Ang campaign ay para lang sa turista, hindi para sa permanenteng tirahan. Pero sa isip ng marami, parang patibong ito. At dahil sa takot na matay ang proyekto, simple lang ang iniisip ng marami. Kung ganito na ang epekto ng turista, ano pa kaya kung permanent residents na? At kung ganito na ang galit sa turista, mas lalong imposible ang refugees. Isa ang Japan sa may pinakahigpit na refugee policy sa mga mayayamang bansa.
Habang ang Europe ay tumanggap ng hundreds of thousands na refugees noong 2010 decade, ang Japan ay halos wala. Noong 2023, may 13,800 na nag-apply ng asylum sa Japan. Ilan ang tinanggap bilang official refugees? 303, 303. Noong 2024, bumaba pa ito sa 190. Para ikumpara, sa European Union, 30 to 40% ang acceptance rate. Sa Japan, around 1.5%. Madalas punahin ng human rights groups ang Japan. Sinasabi nila, dapat tumulong ang isang mayamang bansa sa mga tumatakas sa giyera at pang-aapi. Pero ayon sa surveys, suportado ng karamihan ng Hapones ang mahigpit na patakaran. Walang masyadong political risk sa pagiging istrikto, pero malaki ang risk sa pagiging maluwag. Ganito ang tahimik na pulisiya ng Japan. Magbigay ng pera, hindi tirahan. Isa ang Japan sa pinakamalalaking donor ng UN Refugee Agency. Pero halos wala itong tinatanggap na refugees. Sa madaling salita, tutulungan namin sila doon para hindi namin sila kailangang dalhin dito. Para sa karaniwang Hapones, ang pagtanggap ng libu-libong refugees ay banta sa komunidad. Nakikita nila, bagong kultura, bagong relihiyon, bagong asal na hindi kayang tanggapin ng Japan sa malaking bilang. Sa isip nila, refugees ngayon, komunidad bukas. At doon nagsisimula ang takot na ayaw na nilang subukan pa. Sa kabila nito, mas takot ang Japan sa pagbabago ng kultura kaysa sa paghina ng ekonomiya. At hindi na ito basta usapin ng polisiya. Isa na itong desisyong minsan lang ginagawa sa isang siglo. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Pagsapit ng 2040, kakailanganin ng Japan ng 6.74 million na dayuhang manggagawa para lang hindi tuluyang bumagsak ang ekonomiya. Pero sa kasalukuyang takbo, aabot lang sila sa 5.91 million. Ibig sabihin, kulang ng halos 1 million workers. Hindi na gumagana ang math kung walang immigration. At hindi ito haka-haka lang. Nangyayari na ngayon sa mga probinsya. May mga ospital na hindi na tumatanggap ng pasyente dahil kulang sa nurse. May mga sakahan na iniiwan na lang dahil wala nang gustong magtrabaho. Unti-unti, namamatay ang mga baryo, isa-isa. Sa pinakasimpleng salita, may dalawang pagpipilian ng Japan. Tumanggap ng mas maraming dayuhan o panoorin ang unti-unting paghina ng bansa, pagkakaiba-iba ng tao o pag-unti ng bansa. Karamihan ng bansa sa ganitong sitwasyon pinipili ang diversity. Kahit labag sa loob, ginagawa nila ito para mabuhay. Tingnan ang South Korea. Matagal din silang tumanggi sa immigration. Pero nang bumagsak ang birth rate ng mas mababa pa kaysa Japan, tahimik silang nagbukas ng pinto. Pero sa Japan ang desisyon ay hindi sa experts. Nasa kamay ito ng mga tao. At sa ngayon malinaw ang mensahe ng publiko. Mas pipiliin naming lumiit kaysa mabago ang kultura. Makikita ito noong September 2025. Sa maliit na lungsod ng Sanjo sa Niigata. May plano ang gobyerno na mag-imbita ng maliit na grupo ng trainees mula sa Ghana. Layunin lang, matutunan ang lokal na paggawa, isang simpleng exchange program. Pero nang kumalat ang balita, libu-libong reklamo ang bumaha sa City Hall. May mga nagsabi, sasakupin na ba kami ng Africans? Dahil sa takot, kinansela ang pagbisita. Isang maliit at mabait na programa, pinatay ng pangamba. Naririnig ito ng mga leader ng Japan. Kaya kahit sinasabi ng gobyerno na kailangan ng foreign workers, sabay din nilang sinasabi, ang Japan ay hindi bansang pang-immigration at hindi kailanman magiging ganun. Noong July 2025, gumawa ang gobyerno ng bagong opisina. Layunin daw, maayos na pakikisama sa mga dayuhan. Pero malinaw ang diin, ang dayuhan ang mag-a-adjust sa Japan. Hindi ang Japan ang mag-a-adjust sa kanila. Ang ibig sabihin nito, papasukin sila para magtrabaho pero hindi para baguhin ang bansa. Kontrolado ang dami, kontrolado ang bilis. Kaya kahit mas tumanda ang bansa, mas lumiit ang populasyon, mas humina ang ekonomiya. Maraming Hapones ang naniniwala na mas mabuti iyon kaysa maging hindi na Japan. May isang nationalist politician na diretsahang nagsabi, kung mawawala man kami, kahit ang huling Hapones, Hapones pa rin. Mas marami ang sumasang-ayon dito kaysa inaakala ng mga tagalabas. Ngayon nakatayo ang Japan sa isang 100 na kakaiba sa lahat ng bansa. 100. Unti-unting pag-unti, mga baryong nawawala, tahimik na pagkalabo ng bansa. 100. Pagtanggap ng bagong tao, mas batang populasyon, pagbabago ng kultura sa ngayon, pinipili ng Japan ang unang daan, ang manatiling sarili, kahit kapalit nito ang paghina.
Sa mundong halos lahat ay nakikipagkompromiso, pinipili ng Japan kung sino sila, kaysa kung ano ang kailangan nila. Mas pipiliin nilang dahan-dahang mawala, parang paglubog ng araw, kaysa masira sa loob dahil sa hidwaan ng kultura. Kaya ang tanong ay nananatili, mabubuhay ba ang Japan bilang Japan? O unti-unti itong mawawala dahil tumanggi itong sumakay ng bagong pasahero kahit lumulubog na ang barko? Isang bansang pinili ang identidad kaysa sa mismong pag-iral. Tama ba yon? Mali ba? Pareho. Panahon lang ang sasagot. Sa ngayon, tahimik na tinatahak ng Japan ang sarili nitong landas. Mahigpit ang hawak sa sarili nitong pagkatao, kahit ano pa ang mangyari.